Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang si Lola Apura at si Lolo Un Momento. Ito ay inihandog at inilimbag ng Adarna House. Kwento ni Isa Lopez, guhit ni Vanessa Tamayo. Si Lola Apura at si Lolo Un Momento sa kilos at itsura ay talaga magkaiba. Pero saan man magpunta at ano man ang gawin, sila'y nagtutulungan at palaging masaya. Isang mag-asawa ang talagang nakakatuwa. Iyan sina Lolo Un Momento at Lola Apura. Sa edad na 80, sila ay kapwa malusog at masigla. Ngunit sila ay may pagkakaiba. Balingkinita ng katawan ni Lola, si Lolo naman ay dilugan na parang bola. Pagdating sa kulay ay magkaiba rin. Maputi si Lola na parang araw sa umaga. Kayumanggi naman si Lolo, sa gabi ay parang anino. Maliksi at mabilis, ayan si Lola. Ang maagap, ang masipag, kaya madali kayo. Kilos na, ang madalas niyang sambit. Kaya naman binansagan siyang Lola Apura. Tara naman si Lolo. Pakiusap niya ay, Un momento! Huwag kayong padalos-dalos. Madalas niyang sambit. Lalakad ng matulin, kung matinig ay malalim. Mabilis si Lola, mabagal si Lolo. Kumbaga sa isang kanta, magkaiba sila ng tempo. Ngunit magkasalungat man sila sa kilos at turing, iisa ang kanilang isip pagdating sa gawain. Masipag at maagap si Lola. Ayaw na ayaw niyang nahuhuli sa umaga, kaya't maaga pa, siya'y gising na. Sinasabayan ang tilaok ng manok na nagaanyaya. Bango na! Kilos na! Masipag at masinop si Lolo. Bagamat mabagal, ay paniguradong iisa-isahin ang mga takdang gawain. Sa gabi pa lang, ay kailangan ayusin ang gamit. Madalas niyang sambit. Ayaw na ayaw niya sa pagmamadali ay may mawawaglit. Nangunguna sa palengke si Lola. Hindi pa sumisikat ang araw ay nasa biyahe na siya. Sariwang gulay, prutas, isda at karne para sa aking asawa. Ang lagi niyang paalala sa tindera. Maasahan naman sa lahat ng lakaran si Lolo. Tila may listahan ng mapa sa ulo.
Pinaaral ko na lahat ng aking pupuntahan. Inilista ko na rin kung ano ang dadalhin. Para sa asawa ko, wala nang alalahanin. Buong pagmamalaki ni Lolo. Kapag araw ng linggo, maagang nagigising ang mag-asawa upang magsimba. Madali ka at baka mahuli tayo sa misa, wika ni Lola. Matapos magbihis ay nagpulbo si Lola. Maingat naman na nagbihis si Lolo, saka ibinulsa ang pitaka at rosaryo. Bihis ka na ba? Tanong ni Lola Apura. Un momento. Sagot ni Lolo. Tiningnan niya muna kung may nawaglit, sabay bitbit ng tungkod, abaniko at sombrero. Agad silang nakaupo pagdating sa simbahan. Ilang sandali pa ay dumami na ang mga tao. Mabuti na lamang at nauna tayo. Pasasalamat ni Lolo. Dahil mainit at masikip, pinagpawisan ang dalawa. Sana pala ay nagdala ako ng abaniko. Ani ni Lola. Abaniko ba kamo? Sabay abot ni Lolo. Mabuti at nadala mo ito. Malaking tulong dahil tagaktak na ang pawis ko. Tuwang-tuwa sabi ni Lola. Napangiti si Lolo. Alam kong sa pagmamadali mo ay hindi mo maiisip magdala ng abaniko. Kaya nagbitbit ako. Salamat, sabi ni Lola. Kahit sa pagmamadali ko, nariyan ka pa rin, tumutulong at gumagabay sa akin. Salamat din. Wika ni Lolo. Alam kong ikaw ay mabilis. Ako ay mabagal. Ngunit sa kabila ng lahat, hinihintay mo pa rin ako at inaakay. Sina Lolo Un Momento at Lola Apura, magkaiba man sa kilos at itsura, palaging nagtutulungan at palaging masaya. Salamat sa pakikinig at sana'y madami kayong napulot na aral. Ito ang inyong lingkod, si Teacher Gege, sa muli nating masayang kwentuhan.